Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinulong ang ilang miyembro ng gabinete para higit na pag-aralan ang panukalang pondo sa susunod na taon. Liderato ng Kamara, dinipensahan ng pamahagi ng ayuda ng gobyerno. House Speaker Martin Romualdez, tiniyak na may resibo ang mga programang inilaan sa iba't ibang kagawaran. Multi-billion pesos na mga proyektong irigasyon at tulay na makatutulong para mapahusay ang economic mobility at disaster response, inaprubahan ng Pangulo. Pangulong Marcos, pinangunahan ang pagpapalit liderato ng Philippine Air Force. Pangulo, tiwala sa kakayanan ng bagong pinuno ng PAF. Bureau of Corrections, mahigpit na pinag-aaralan ang hiling na clemency ng pamilya ni Mary Jane Veloso, Mary Jane at iba pang PDL. Inaasahang makakasama ang pamilya ngayong Pasko. At low pressure area na dating bagyong Kerubin, posibleng lumakas muli bilang tropical depression. Una sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matututukan sa 2025 national budget ang lahat ng mahalagang proyekto ng pamahalaan. Kaugnay naman sa pondo ng PhilHealth, nangako rin ng Pangulo na hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth sa lahat ng miyembro nito. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Yes, Alan, tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapipirmahan ang panukalang pambansang budget bago matapos ang taon. Yan ang tiniyak ng Pangulo kasabay ng naunsyaming pagpirma sana bukas ng General Appropriations Bill. Ayon sa Pangulo, kailangan pa kasing pag-aralan itong mabuti lalo't ang natitira na lamang sa ngayon ay ang veto power ng Chief Executive matapos na lumusot ang 2025 national budget sa Kongreso. Kaya giit niya, susuriin nilang mabuti ito bago tuluyang pirmahan. So, I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na sa insertion. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba hindi naman kailangan pwedeng i-defer. Sa usapin naman ng budget ng PhilHealth, iginiit ng Pangulo na bagaman walang inilaang subsidy para sa korporasyon sa susunod na taon, tiniyak ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Samantala, Alan, pinangunahan kanina ng Pangulo ang change of command ng Philippine Air Force kung saan inilipat na ang liderato ng PAF
mula sa pamumuno ni retired PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño tungo sa bago nitong pinuno, ang bagong talagang PAF Commanding General na si Lieutenant General Arthur Cordura. Dito pinuri ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng PAF sa ilalim ng liderato ni Pareño at hinimok ang institusyon na patuloy na mahusay na gampanan ang mandato nito, lalo na sa depensa ng bansa. These times call for vigilance and for resolve. There is no room for complacency, for any pause in our efforts to risk compromising the safety and welfare of the Filipino people. We must ensure that the continued modernization of our armed forces remains a priority, empowering us to protect the ideals that define our nation. Alan, matapos naman ang kanyang aktibidad dito sa Villamor Air Base, ay may dalawa pang aktibidad ang Pangulo mamayang hapon sa Palasyo ng Malacanang. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Patuloy ang sinasagawang review ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ang ilang kalihim hinggil sa 2025 national budget. Kasama ni Pangulong Marcos kahapon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Ralph Recto, DBM Secretary Amena Pangandaman, DPWH Secretary Manuel Bonoan at NEDA Secretary Arsenio Balisacan para sa pag-usuri ng national budget. Samantala, mababatid na kamakailan ay kinansila ang nakatakdang paglalagda sana ng Pangulo sa panukalang budget bukas Biyernes. Ito'y para mapag-aralan ng mas mabuti at mas malalim ang panukala na nakatuon sa public welfare, alinsunod sa fiscal program at batas ng bansa. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang mahalagang proyektong irigasyon at tulay na makatutulong para higit na mapahusay pa ang economic mobility at disaster response sa bansa. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Mapaunlad ang kabuhayan ng bawat isa at mas maging matatag sa darating na sakuna. Ito ang direksyong tinatahak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya sa ika-23 National Economic and Development Authority o NEDA Board Meeting, inaprobahan ni Pangulong Marcos ang mga proyektong magpapasigla sa ating agrikultura at magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang dito ang pagtatayo ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project o INISAIP na makapagbebenepisyo sa 32,000 pamilya. Magbibigay kasi ito ng patubig sa higit kumulang 14,000 ektaryang sakahan. Tiyak na mapasisigla nito ang produksyon ng bigas na mahalaga sa paggamit ng food security. Magsusupply din ng INISAIP ng hydroelectric power o kuryente sa Ilocos Region na di lamang makatutulong sa mga residente, kundi makapaghihikayat din sa mga nagnenegosyo at investors na mamuhunan sa lugar. Nagkakahalaga ng 37.5 billion pesos ang proyekto. Magsisimula ang konstruksyon sa susunod na taon at matatapos sa 2030. Aarangkada na rin sa susunod na taon ang ABC o Accelerated Bridge Construction Project. Magtatayo ng 7 tulay at viaduct sa mga prioridad na lugar upang maibsan ang trapiko. Gagawa rin ng 22 response bridge na magsisilbing alternatibong daan sa panahon ng emergency o kalamidad. Bubuhusan ito ng 25 billion pesos na pondo mula sa Official Development Assistance. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Tumaas na ang presyo ng ilang Noche Buena items. Kung magkano, alamin po natin sa Balitang Pambansa ni Aisaya Mirafuentes live. Aisaya. Palengke ay Black Princess, hindi lang mall ang puluan ngayong magpapasko dahil maging ang mga palengke, blockbuster na rin. Hindi na inaasahang tataas pa ang presyo ng mga Noche Buena grocery items hanggang matapos ang taong 2024. Yan ang giniit ng Department of Trade and Industry sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilihin. Tinatayang nasa 5% ang itinaas ng ilan sa mga Noche Buena items, partikular na ang macaroni pasta at sandwich spread. Pero may ilan rin namang nanatili at nakadepende rin ito sa brand. Hinikayat ng DTI ang pagbili ng mga bundle products dahil higit na mas mababa ang presyo nito. Pero tila, kailangan namang maghigpit ng sinturon dahil ang mga pangunahing bilihin naman sa palengke ay tumaas.
Umaaray na ang mga mamimili dahil halos 20 pesos ang itinaas ng presyo ng manok. Ang dating 200 pesos, ngayon 220 pesos na. Maging ang baboy ay tumaas rin ng 10 piso. At inaasahan pang tataas ito ngayong linggo at sa mga susunod pa. Ang tinuturong dahilan ay ang ASF. Sa presyo ng baboy, ang kasim ay nasa 340 pesos ang kilo. Ang pork chop naman ay 340 pesos. Ang liempo, 390 pesos ang kilo. Ang ribs at ang pata ay nasa 300 pesos ang kilo. At ang gulay at isda ay rumaratsada na rin ang presyo. Sa gulay, karamihan daw sa mga tumaas ay mga gulay na galing Baguio. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng bilihin, tuloy pa rin ang pag-arangkada ng bitahan ng tig 40 pesos na well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas mababa ito kumpara sa 42 to 62 pesos na pangkaraniwang presyo ng kilo ng bigas. Ang 40 pesos na bigas ay bahagi pa rin ng Rice for All program ng bansa. Alan, nandito ako ngayon, nasa likod ko yung tindahan ng mga prutas na tuwing holiday season nga, madalas ay nag-iipon tayo nito, partikular na yung mga bilog na prutas at ilan nga yan ay nilista ko na rin ang presyo. Ang presyo ng mga orange ngayon ay nasa ang apat na piraso 100, ang peras naman ay 3 for 100, ang kalahati ng saging ay 50 pesos, ang grapes naman ay 60 pesos per 1/4 at ang dalandan ay nasa 20 pesos ang kada kalahating kilo. At yan muna ang latest update mula dito sa Guadalupe Market. Balik muna sa iyo, Alan. Bili ka na dyan, pang party natin ay Saya Mirafuentes. Maraming salamat. 6 na araw na lang at Pasko na. Alamin muna natin ang sitwasyon dyan sa PITX. May balitang pambansa. Si Bernard Ferrer live. Bernard? Princess, nakahanda na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa inaasang dagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Tiniyak din nila ang sapat na bilang ng bus at ang kaligtasan ng mga pasahero. Maagang nagtungo si April kasama ang kanyang kasintahan sa PITX bagamat alas 5 pa ng hapon ang kanilang biyahe pauwi sa Tabaco Albay. Iniiwasan kasi nila ang traffic ngayong holiday season kung saan abala ang mas marami sa atin. Usually 11 to 12 hours lang po pero right now kasi may inayos daw na highway sa Naga so baka 17 hours sabi nila. Dahil dito, hinahabaan nila ang kanilang pasensya. Nanonood din sila ng pelikula online upang maiwasan ang pagkabagot sa mahabang oras ng biyahe. Kwento ni April, excited na siyang makita ang kanyang pamilya lalo't ilang buwan din siyang nagtrabaho sa US. Very important kasi gaya sa amin, OFW kami. Bale, bibihira lang sa amin makapag-celebrate ng Christmas dito sa Pilipinas. Puntang Albay at Masbate mula December 20 hanggang 23. Sa taya ng PITX sa abot sa 3 milyong pasahero ang inaasang babiyahe sa kanilang terminal mula December 20 hanggang January 6, 2025 para sa Pasko at Bagong Taon. Inaasahan ng peak o ang mas maraming pasahero sa December 20 hanggang 23. Nagkaroon na ng koordinasyon ng PITX sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang sa Department of Transportation, LTFRB, LTO at MMDA. Nagpatupad din ng mga hakbang tulad ng karagdagang bus, mahigpit na inspeksyon ng mga sasakyan at mas maayos na traffic management. Naka-alerto rin ang mga terminal staff, marshals at Philippine National Police para masigurado ang kaligtasan at kaayusan ng mga pasahero. Princess, pinapayuhan ang mga pasahero na mag-agang magplano sa kanilang pagbiyahe, maagang bumili ng tiket at maagang pumunta sa mga terminal upang maiwasan ang abala. Maigi din kung susundin ang mga ipinatutupad na panuntunan sa terminal upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbiyahe. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Ininspeksyon ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang tindahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Kasabay nito ay hinimok ni Marbil ang publiko na huwag tangkilikin ang mga nagbebenta ng iligal na paputok para iwas disgrasya. Hindi bababa sa 20 na paputok ang mahigpit na ipinagbabawal ng PNP. Kabilang dito ang Kabase, Kuiton Bomb, Coke in Can, Atomic, Giant Atomic, Goodbye Philippines,
Goodbye Chismosa, Pla-Pla, Christine, Karina Bin Laden, Tuna, Piccolo, Ulysses, Yolanda, King Kong at Pipito. Samantala, magpasaklolo na sa PNP ang Philippine Fireworks Association. Ito'y matapos maglipa na online ang talamak na bentahan ng iligal na paputok. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang cyber patrolling ng PNP Anti-Cybercrime Group para ma-take down ang mga website o Facebook page na nag-aalok ng mga paputok. Isa ng low-pressure area ang dating binabantayang Bagyong Kerubin. Gayunman, nakaaapekto pa rin ito sa ilang bahagi ng bansa, kasabayan ng umiiral na shear line at amihan. Kung ano-anong lugar ang nakararanas ng mga pag-ulan, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Glyza Escolar. Magandang tanghali po, Glyza Escolar. Magandang hapon po, Ma'am Princess. At para po sa lagay ng ating panahon, ang low pressure area po na formerly Kerubin ay huling namataan po natin 245 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Apektado din po ng shear line ang eastern section ng Southern Luzon at northeast Luzon naman ang nakaka-apekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Asahan pa rin po dahil sa low pressure area ang namulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkita at pagkulog sa eastern Visayas at Caraga at posible po ang mga flash floods at landslide kung mayroon pong katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Dito naman po sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay maulap din po ang kalangitan at may kalat-kalating mga pagulan dahil sa trough ng low pressure area at posible pa rin po ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan. Kaparehong panahon din po ang inaasahan sa Bicol Region at Quezon Province dahil naman sa epekto ng shear line. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon ay apektado po ng amihan at makulimlim pa rin po ang panahon doon at mahina ang mga pagulan. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagyang maulap lang mga kalangitan, mainit ang panahon at posible naman po ang mga panandaliang pag-ambon. Dahil po sa lakas ng amihan ay meron po tayong itinaas na gale warning dito po sa Batanes, Babuyan, kasama na po ang mainland Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at yung mga seaboard po ng Bolinao, Bani, Agno at Anda sa Pangasinan. Bawal pong kumalaot yung ating kababayan, lalo na yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Para naman po sa sinayo ng ating low pressure area, inaasahan pa rin po o nandun pa rin po yung posibilidad na ito ay isang maging bagyo sa susunod na mga araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Glyza Escolar. PHIVOLCS naglabas ng lahar advisory para sa Mayon dahil sa shear line at tropical depression, Kerubin. Si Marlon Ato ng PIA sa Balitang Pambansa. Magandang tanghali. Naglabas ng lahar advisory para sa Mayon Volcano ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology itong Miyerkules, Disyembre 18, 2024 dahil sa mga pagulan sa Bicol Region dulot ng shear line at LPA. Ayon sa PHIVOLCS, ang matinding pagulan ay maaaring magdulot ng post-eruption lahar sa mga daluyan ng tubig na nagmumula sa bulkan. Posible ring magkaroon ng mga lahar at sediment-laden steam flow sa mga barangay ng Misi, Binaan, Anuling, Kirangay, Manila, Masarawag, Muladukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Pasud at Bulawan Channel sa lalawigan ng Albay. Samantala, nanatili pa rin sa alert level number 1 at patuloy ang pinagbabawal ng PHIVOLCS ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon. Samantala sa ibang balita, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng Department of Public Works and Highways, Region 5, upang makabalik sa normal ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Camarines Sur. Ayon kay Lucy Castañeda, Regional Spokesperson ng DPWH Bicol, nakadadaan naman ang mga bus at trucks sa Andaya Highway sa pamamagitan ng one-lane stop-and-go system habang inaayos pa ang reinforcement sa scoured roads sa barangay Kaputagan sa bayan ng Lupi.
1 liter naman ang inilagay ng DPWH Bicol para sa mga light vehicles sa Santa Elena, Kapalonga Bypass Coastal Road at sa Bagong Silang to Kapalonga Road sa Dait, Camarines Norte. Dahil sa sitwasyong ito, lubhang naapektuhan ng mga biyahero patungong Visayas at Mindanao at vice versa. Paalala naman ng DPWH sa mga motorista na sundin ang batas trapiko at huwag mag-counterflow para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Naglagay naman rin ng steel sheet piles driving at backfiling ang DPWH sa mga sirang kalsada at itinigil na muna ang reblocking sa Andaya Highway para hindi na muna makabala sa mga motorista. Sa ngayon, mas dumarami pa ang mga dumaraang sasakyan sa Camarines Provinces dahil sa papalapit na Pasko at Bagong Taon. Ito si Marlon Atun para sa Balitang Pambansa mula sa PIA Bicol Region. Maraming salamat, Marlon Atun. Pinasok na ng Lahar Flow ang ilang barangay sa bayan ng La Castellana matapos ang panakanakang ulan na nararanasan sa lugar. May live update tayo sa linya ng telepono ng ating kasamang si Jessie Atienza. Jessie, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Ang water dam ng barangay Kabakungan na bahagi ng bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Ayon na sa mga residente at taga-barangay, ay kahapon napansin nila ang paunti-unting pagdaloy ng tubig na kulay abo. At dahil sa malakas na pag-ulan sa gabi at kaninang umaga, ay mas tumaas tubig na kulay abo na dumadaloy sa isang water dam sa sitio Barasan. Kaya naman, pansamantala munang isinara sa barangay Kabakungan ang water dam na siya nagsusublay ng tubig sa kanilang mga palayan sa barangay. Bagamat meron pa silang ibang water source para sa kanilang palayan, aminado ang barangay na hindi ito sapat. Kaya naman nakadepende rin sa tubig ulan ang ekta-ektaryang palayan sa barangay Kabakungan. Agad na itong ipinagbigay alam ng mga taga-barangay sa LGU ng La Castellana ang sitwasyon. At sa ngayon ay pinagbabawal din muna sa mga residente ang paglapit sa water dam para maiwasan ang paglanghap ng asupre. Nakita natin kanina na may bakas din ng Lahar Flow sa ilog ng barangay Biak na Bato. Nasako pa rin ang bayan ng La Castellana pero walang katao-tao doon ngayon dahil napapaloob ang barangay 6 km extended danger zone. Yan muna mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Negros Occidental. Balik kayo dyan sa studio, Princess. Maraming salamat, Jessie Atienza. Bago City nakapagtala ng 5.6 million pesos na pinsala sa agrikultura dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. City government may nakahandang tulong para sa mga apektadong magsasaka. Si JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Umabot na sa halos 5.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura na naitala ng Office of the City Agriculturist ng Bago City, Negros Occidental. Ito ay kasunod ng pinakahuling pagputok ng Bulkang Kanlaon noong nakaraang Lunes, Disyembre 9. Sa tala ng City Agriculturist, umabot sa 175 magsasaka at higit sa 118 hektarya ng lupa sa kanilang lungsod ang apektado ng pagputok ng bulkan. Lumalabas din na ang high-value crops o HVC sector ang nakapagtala ng pinakamataas na halaga ng pinsala na umabot sa 3.72 million pesos. Ito ay sinusundan ng rice sector na may 1.72 million pesos talaga ng pinsala at corn sector na may higit sa 150,000 pesos na halaga ng pinsala. Ayon kay City Agriculturist Designate Marvin Jan Blanche, sa ngayon ay patuloy ang kanilang pagpapatupad ng iba't ibang rehabilitation measure. Dagdag pa ni Blanche, may nakastandby na sila na organic fertilizers, vegetable seed, pati na mga coffee, banana at cacao planting materials na maaaring kailanganin ng mga magsasaka sa kanilang muling pagtatanim. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na nananatiling malinis at epektibo ang budget ng Kamara sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Sa huling araw ng sesyon ng Kongreso bago ang Christmas season recess, dinipensahan ni House Speaker Martin Romualdez ang alokasyon ng Kongreso para sa financial assistance o ayuda.
Aniya, tungkulin ng gobyerno na tiyaking walang Pilipino ang mapag-iiwanan lalo na sa gitna ng krisis. Giit niya ang ayuda ay hindi charity kundi hustisya. Dagdag pa niya, hindi natatapos ang kanilang mandato sa pagpasa ng mga batas pero hanggang sa pagtitiyak na ang mga ito ay magdudulot ng pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Welta ni Romualdez sa mga kumukontra sa pagbibigay ng ayuda. Handa ang pamahalaan na patunayan kung saan napupunta ang pondong inilalaan sa ayuda. Mahigpit na pag-aaralan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang hiling na clemency ni Mary Jane Veloso. Samantala, papayagan ng BUCOR ang pamilya ni Mary Jane at ng mga person deprived of liberty na makapagdiwang ng Pasko at Bagong Taon ng sama-sama. Si Kit Pilote ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Yan ang hiling ni Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagkadating niya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City mula sa Indonesia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr., nakatuon muna sila sa quarantine ni Veloso. Paliwanag pa ni Katapang, kailangan din muna nilang mabasa ang prison record ni Mary Jane dahil nakasulat ito sa bahasa language. Nakakonsentrate kami doon sa quarantine niya at saka yung 60 days stay sa RTC. Doon po muna kami nakatutog, one step at a time. Kasi di po rin naman namin alam kung ano i-recommend namin kay Mary Jane dahil wala pa kaming assessment. May malaki tayong problema yung kanyang prison records. Nasa Bahasa, Indonesia, kaya hindi naman natin mababasa yung prison records niya. Magre-request tayo ngayon yung English version ng kanyang prison records. Plano rin ng BUCOR na bumuo ng board para pag-aralan kung maaaring mag-qualify sa Good Conduct and Time Allowance si Mary Jane para mabilang ang taon ng pagkakakulong niya sa Indonesia. Sa ating bagong GCCA, yung sinerve nung mga nakakulong natin na PDL sa BJMP, bago nilipat sa amin, counted. So baka yan maging basihan namin na nakulong nga siya, bagamat hindi BJMP, ay maaari sigurong i-count na rin yung kanyang pagkakulong sa Indonesia as time served. Pagtitiyak pa ng BUCOR, walang special treatment kay Veloso. Sa katunayan, sa bisperas pa ng Pasko ulit makakadalaw ang kanilang pamilya kung saan matatapos ang kanyang quarantine. Samantala, bibigyan din ng pagkakataon ng BUCOR ang pamilya ng mga person deprived of liberty na makapag-overnight doon para makapag-celebrate sila ng sama-sama sa Pasko at Bagong Taon. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!